Isang balitang tila isang dambuhalang kanyon ang sumambulat sa gitna ng katahimikan ng gabi matapos kumalat ang ulat na ang mismong puso ng kapangyarihan ang Malacanang ay sinalakay sa isang hindi inaasahang operasyon dahil sa pagiging pugad umano ng isang ilegal na drug den. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na operatiba, ang mga pader ng palasyo na dati ay simbolo ng dangal ay nyanig ng isang paglusob na pinamunuan ng mga otoridad sa isang hakbang na yumanig sa buong mundo. Ito na nga ba ang hudyat ng pinakamadilim na kabanata sa ating kasaysayan habang ang bawat segundo ay puno ng panganib na tila mitya ng isang bombang sumabog na sa harap ng sambayanang Pilipino na nakanganga sa tindi ng krimeng ito. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong ang Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mga kasama ay tuluyan na umanong nakaposas at huli sa akto sa gitna ng nakapapangilabot na tagpong ito. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga opisyal na binabahan ng malamig na pawis habang ang mga bakal na posas ay kumakalansing na sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng hustisya. Tila binabagtas na natin ang isang bangungot kung saan ang mga pinuno ng bayan ay nadatnan sa isang sitwasyong yuyurak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan na nag-iiwan sa buong administrasyon na nanginginig sa takot at kaba sa harap ng nagangalit na mga operatiba na walang sinasanto. Ito na nga ba ang huling kabanata ng maliligayang araw ng mga nasa pwesto at ang simula ng isang madugong paghuhukom na wawasak sa pundasyon ng ating gobyerno? Nako, trinaydor ho nitong si Erwin Tulfo, itong si Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros. Ceasefire na daw ho. Kaugnay doon sa pagkampi nila, doon sa mga banat nitong si Jay Tariela. Yan ang sinasabi natin. Lumabas na naman ho ang pagiging traidor nitong si Erwin Tulfo. Wala namang problema, magsama-sama kayo. Magsama-sama kayo, lahat ng ambisyoso, lahat ng gustong maging presidente sa 2028. Lahat ng gustong maging vice president. Nandyan na si Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Rapi Tulfo, magsama-sama kayo. Ika nga, maglundagan kayo dyan sa naratibo ng nitong si Jay Tariela kaugnay dyan sa issue ng West Philippine Sea. At dito rin ho pala sa video na to, nako, pag-usapan ho natin ang naging interview nitong si Prof. Ana Malindugoy. Kaugnay pa rin ho sa mga kabalbalan ng mga ibang senador sa issue ng West Philippine Sea. Kung bago lang mo sa PH Update, isang like, isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video. No? Rerekta ho tayo dito kay Eric Sylvester. Ito, Erwin Tulfo, nanawagan sa mga kapwa senador na maghinay-hinay sa personal na atake laban sa mga Chinese official. Palakpakan! Ano nangyari dyan? Ano nangyari na yung dun sa banat mong get the F out of the Philippines? Ano na nangyari, Adre? Pambihira, oo. Dong pagkakuha mo ng Committee on Foreign Relations, biglang nag-iba yung tono mo. Di ba yan naman ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta? Di ba yan naman sinasabi ng mga eksperto diyan sa geopolitics? Eksperto sa foreign relations. Yan ang sinasabi nila, di ba? Maghinay-hinay tayo dahil hindi tayo nagbebenepisyo sa mga kabalbalan nitong si Tariela. Di ba sinasabi nila? Yan ang pagiging siga-sigaan natin. Paano na lang pag pinatulan tayo? Isang ganito lang tayo sa Pangasinan. Ganun lang. Anong magagawa niya si Kiko Pangilinan? Anong magagawa ni Risa Hontiveros? Baka mauna pa ho silang umalis sa Pilipinas pag nagkataon. Yan ang ating sigurado dyan. Ito, kakausapin ko si Senator Hontiveros, Pangilinan. Kasi ang statement nila, minsan personal na. Nako. Kakausapin kayo nitong si Foreign Relations Chairperson Eric Sylvester. Meron pa bang mas personal doon sa get the F? Diba? Meron pa ba mas personal doon? Pambihira, ito talaga mga tulpo na to. Yan ang nga ba sinasabi natin? Ano nangyari? Meron ka bang nakausap na hindi ginagamit sa pamumulitika yung issue ng West Philippine Sea? Eto, before and after, muna tayo bago tayo magpunta dyan sa balita na yan na galing sa tawag dito, sa GMA. Ito muna tayo. Ito ha. Ito. Game.
Well, let me say this again, Mr. President. Oh. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Yo. Get the out. Oh. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Malinaw Meron pa bang mas personal doon, Eric Sylvester? Langya talaga tong mama na to. Inuunggoy niya siyang bayan ng Pilipino. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Ayan. Siguro we can just ceasefire muna, di ba? Urur. Ano sispar? Pagkatapos mo mag-angas-angasan, pinapalayas mo, bigla ngayon sispar na. Ano kasi Raulo? Yan ang problema. Pagka inuuna yung yabang, inuuna yung kahambugan, doon sa datos o kung ano magiging implikasyon ng kanilang mga kayabangan. Bigla ngayon, sispar na? Pambira. While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa Ang tagal na lalo na po negotiation. tinatapos. Oy, Eric ang tagal na negotiation ng bansang Pilipinas at China dyan sa mga usapin na yan. Ang tagal na yan. Yung code of conduct. Dati po ayaw po ng China yan. No, we don't like any conduct or whatever arbitral ruling. Pero ngayon Gusto nila. Nung nandiyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinag-uusapan na yung yung mga ilalatag na mapagkakasunduan dyan sa mga issue ng West Philippines. Panahon lang ni Marcos, pinainit nyo. Tapos ngayon, magkakaroon na tayo ng panibagong usapin. Ang tagal na. Hininto lang noong nagpakaaso itong si Marcos Jr. sa bansang Amerika. Mantakin mo magde-deploy ng kung ano-anong kagamitan sa dito ang Amerika. Magdadagdag ng mga bagong base militar dito ang Amerika. Alam naman natin, nakalaban nila ang China. Ibig sabihin ba, paborable sa ating national interest ang ginagawa ng administrasyon na to at ikakalugod ng bansang China. Ano natin yung karapatan natin kung gusto natin gawin yun. Ang tanong, magbibenepisyo pa tayo doon? Hindi. Imbis na de-escalate ang problema, lalong nag-e-escalate. Gamantakin mo, Senador, pinapalayas. Siguro binatukan ni Marcos Jr. Hindi ka nga dito. Hindi pala niya kayang batukan, no? May diverticulitis. they soften according to the Secretary ng DFA na they're more amenable now to the code of conduct. So Dahil pinapalayas mo na. Kaya amenable na sila. Walang pa ka na si Erich. Si Erich lang pala tagapagligtas ng sambayan ng Pilipino. Isan po ng 4 nations, Malaysia, Brunei, Vietnam, Philippines, na matapos po ang code of conduct. Mukhang nakita naman daw ng China government yung code of conduct, mukhang okay sila doon. So medyo slowly, mukhang tanggap nila para mais din yung tension. We can talk about the ours is West Philippine Sea, pero ito na siguro yung atake na yung ang pangit ng mukha mong ganito. So parang doon nasaktan sila na parang binastos yung Pangulo namin. Akala ko bang kakampi mo si Jay Tariela? Pambira, ito, rekta ho tayo sa report ng GMA News. Mali-mali talaga tong mga tulpo na to. Para mga siraulo no? Babanat sila tapos babawi. Ano ba talaga? Yan ang problema. Diba? Pagka yung mga politiko, nandyan lang sila para sa pang sariling interest nila. Ngayon magpapapogi siya. Ngayon bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations, papakita niya, Amy Marcos, ganito hawakan niya ang ang committee na yan. Kaya ngayon medyo nagbibehave siya. Gusto mo lang palang Committee on Foreign Relations para manahimik ang lang yaka. Ceasefire sa kanilang tila world war ng Chinese Embassy ang panawagan ngayon ni Senador Erwin Tulfo. Sinabi niya yan ngayong siya na ang bagong chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Nakatutok si JP Soriano. Sa kasagsagan ng sagutan ng mga opisyal ng Pilipinas at mga taga-Chinese Embassy, ito ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo. Yan. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Ngayong nakaupo na siya bilang bagong chairman ng Committee on Foreign Affairs ng Senado,
paghihinay-hinay sa pagsasalita na ang Nako. panawagan ni Tulfo. We can just Wala nang layas. Wala nang layas. Anak ng toko. Yung una layas. Ganyan. Pambihira. ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa kwan. Lalo na po tinatapos yung Code of Conduct. Ang Code of Conduct sa South China Sea ang matagal nang isinusulong ng Pilipinas para magkaroon ng panuntunan kung paano resolbahin ang mga maritime disputes, paano maiiwasan ang di pagkakaunawaan, at ano ang dapat ikilos ng bawat bansa sa pinagagawang teritoryo. Nakapanayam ng media si Tulfo matapos niya makipagpulong kanina kay Department of Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. To my understanding, base sa explanation ni Secretary ng DFA na dahil doon sa rhetoric ng parehong grupo, ang kabilang grupo, yung banatan, baka natigil, natenga yung pag-aayos ng Code of Conduct. Ang target natin, hopefully in 10 months, matatapos yan. Sabi ni Tulfo, bukas sila sa pakikipagdialogo sa Chinese Embassy at sinabi naman daw ni Secretary Lazaro na payag din si Chinese Ambassador Qin Quan na makipag-usap. Schedule pa po ng kuan. And sabi ko naman, open naman ako. The secretary said, "Are you open?" I said, "I'm open." Hinihinga namin ng pahayag si Lazaro. Kamakailan lang isinulong sa Senado ang isang resolusyon na kumukondena sa Chinese Embassy dahil sa lantaran nitong pahayag sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi ni Tulfo, hindi na raw pwedeng bawiin ang resolusyong ito at karapatan daw ng Senado ang pagsulong ng mga ganitong resolusyon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok. Ayun, kitang-kita nyo mga kababayan, nagbago ang tono nitong si Eric Silvester, palibhasa, di ba? Palibhasa, ano ho yan, ika nga siguro meron na nagpaliwanag sa kanya kung ano nga ba yung posibleng mangyari kung sakaling ipagpapatuloy nila yung mga kabarambaduhan nila dyan sa Senado. Mga napakabarambado Diba? Akala mo kung sino talagang mga merong bitaw, wala naman ho pala. Pag ano lang pala, ang habol lang pala talaga niya ay maging chairperson ng foreign relation dyan sa Senado. Dito na ho tayo kay Prof. Ana Malindog. Siya ho ito sa mga pinakinggan natin. Palakpakan ho muna natin itong si Prof. Isa sa mga idolo yan, magaling mag-analisa yan. Lalo na sa geopolitics. Nako, mahusay ho yan para si Ma'am Sasugando Saso. Siyempre, kung pinopromote natin yan si Prof. Ana Malindugoy, di natin pwedeng kalimutan ang DZAR 1026 News. Kung gusto nyo makapanood ng mga talagang napapanahong mga balita at ika nga walang kabayas-bayas, mag-subscribe ho kayo dyan sa DZAR 1026 News. Ito na, umpisa na ho natin itong mga kababayan. Okay. Po sa 40 po ninyo patungkol sa usaping geopolitical, lalo na itong mga debate sa pagitan ni Senador Kiko, ni Congressman Marcoleta, ng isa pa si Senate President Tito Soto. Pero bago muna yun, Prof, kasi nababanggit nila yung patungkol itong side na tumutulig sa sa ginawa ng Chinese Embassy. Lagi nilang sinasabi, ano ba yung mga naging desisyon doon sa arbitral ruling, no? Kasi actually natatopic na natin ito, yung kaibahan ng sovereignty, sa sovereign rights, ano ba yung EEZ na yan? Kasi may sinasabi din na punto at marami ding mga resibong sinasabi si Senador Marcoleta, meron ba tayong coordinates? Tayo lang kasi yung nakakakilala na yung West Philippine Sea, pero sa buong mundo hindi naman West Philippine Sea yung pangalan dyan sa West Philippine Sea natin ngayon. Pero bago muna yan po, Prof, ano ba ang naging desisyon? Balikan lang natin, no, at maipaintindi natin sa ating mga kababayan, kasi ito yung naging desisyon at saan talaga tatayo ang Pilipinas ukol dito, kahit mabigyan nyo kami po ng background po dyan, Prof. Oo, importante itong issue na to kasi nagiging
itong arbitral ruling ay nagiging napopoliticize when in fact dapat hindi, kasi dapat ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga politicians, should really read the arbitral ruling properly and understand it deeply. At saka actually sa akin, before anything else, ang dapat talagang mag-articulate nito ay ang Department of Foreign Affairs. And even the Department of Foreign Affairs, I think the diplomats that we have, and also yung mga staff dyan, especially yung leadership nila, they should also study on the arbitral ruling and honestly see what it is really all about. Kasi ang hirap na ang dami nagsasalita pero ang DFA actually is tahimik. So nawawala sa kanila ang microphone. Kasi ang nangyayari ngayon ng ating mga bida-bida ng mga politicians tulad ni Kiko and et al. And even Hontiveros, bida-bida sila, nasa kanila yung microphone. Yung mga ginagawa nila is not really informing the public. It's actually making things more confusing for the public. Dapat ang mag-explain talaga nito is the Department of Foreign Affairs. Kasi sa kanila to bola nila to. So any case, when you talk about the arbitral ruling, kasi para hindi ako magkamali, nagsulat ako nito at nilagay ko yan sa aking Facebook post. At the same time, kahit noon pa man, marami na akong articles na nasulat tungkol dito. Pero just to clarify sa ating mga kababayan, pero ang hirap nito, Admar and Almar, kasi hindi ito yung issue na madaling ma-digest ng ating mga kababayan, yung ordinaryo nating mga kababayan. Pero I'll try to make it more understandable sa ating mga kababayan. Una, yung mga misconception na may kinalaman dito. First, itong desisyon, yung arbitral ruling na tinatawag, hindi ito UN decision. That's one thing. When you talk about UN, it means the United Nations. No, hindi siya. Kasi hindi naman ito dumaan sa UN body or sanction ng UN as a whole. So, mali yung sinasabi na, at saka nagkakaroon ng misconception na UN backed out. No, it's not. Because it is, yung tribunal is an ad hoc, hindi, parang create mong body, ad hoc siya. Hindi siya talaga, paano ko ba i-explain yung ad hoc? Na itong ad hoc na tribunal, create siya based on what you call Annex 7 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS, kung saan ang claim na sinasabi ng Pilipinas is actually based on UNCLOS. Yun. Kasi yung claim natin is not sovereignty. It's actually, hindi siya soberanya. Ang claim natin is within UNCLOS na sinasabi ng exclusive economic zone or may tinatawag kang sovereign rights. At in-explain na natin na ang sovereign rights and sovereignty are not the same. Pag sinabi mong soberanya, pag-aari mo. Basic na definition yun. Prof, pag sinabi mong sovereign rights, mayroon kang... Maputo lang kita, Prof. Kasi yung pinakaunang question talaga is, ano ba, actually nabanggit mo ito kanina, no? Balikan lang natin. Ano ba yung hiniling natin doon sa tribunal? Ano yung hiniling ng Pilipinas sa tribunal? Yung sovereignty ba? Sovereignty rights? Ano naman ang kaibahan nitong sovereignty tsaka yung sovereign rights? Prof. Yeah, magaling ka, Admar. Magandang tanong before mag-proceed kasi yung case natin, the case proceeded precisely because the Philippines, the Philippines carefully frame its submission. Yung submission, ito na yung nag-file tayo doon ng case na to cover only maritime entitlements and the body of waters. Not sovereignty. So, ibig sabihin, ang sinubmit natin, ang gusto lang natin na maayos at ma-clarify is yung tinatawag mong maritime entitlements of the body of water. Kasi body of water yung South China Sea, di ba? Pero hindi yung sovereignty issue. Kasi, in the very first place din, ang UN, ang UNCLOS, ay hindi siya yung international instrument na makakapag-settle ng issue ng territorial sovereignty. Na kung saan ang Vietnam at saka yung China, examples, ang claim nila dyan, sovereignty or territorial sovereignty. Sa atin, nung final mo yung arbitral ruling, ang gusto natin is maritime entitlements and the body of that body of water, not sovereignty over land features such as the Spratly Islands and the Scarborough Shoal. Nandun yun sa arbitral ruling. Tapos, ang sabi naman ng arbitral malinaw din. The arbitral explained that
can only address the submission without touching on the issue of sovereignty. So, ma-address nila yung gusto natin, pero hindi nila kayang i-touch yung sovereignty issue. And then, hindi rin naman yun hiniling ng ating natin. Nung nag-submit tayo yung arbitral ruling, hindi natin hiningi yun nung nag-submit tayo ng ating submission. So, yun ang malinaw doon. So, ibig sabihin, from the very onset, just to clarify, hindi tayo nag-submit dun sa tribunal na yun para sabihin na mag-rule ka on sovereignty. Walang ganon. Ang sinasabi lang is entitlements. Yun ang malinaw maritime entitlements. So, dapat malinaw yan at ma-explain na sa ating mga kababayan kasi ang nangyayari, ginagamit ng mga politiko na ang arbitral ruling is a ruling on sovereignty, which is tulungan nyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan nyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, garapalan, takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget, kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17,
versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka, kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong